We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Power outages nagluntad sa madamong bahin sang Western Visayas. Suspect sa pagpangawat sang monstrance o konbulutangan sang ostya sa San Sebastian Cathedral, nagdepensa sa iyakaw galingon. Pinakauli nga update sa stickering sang consolidated nga mga POJ sa Iloilo City. Tutukan ta sang spotlight. Good morning mga kapuso. Bugtaw na kang magtigang. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi, John. Maayong aga. Good morning, Adrian. Adlaw kita sa Miyerkules, January 3, 2024. Hibalong tanang mga pangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live diri sa GMA Iloilo Station. Swerte nga brownout, no? Ako naman si Eden Prietos, live na live. Gikan diri sa GMA Bacol Station, Subungaga. Dala sa po namon ang mga dalago nga mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bawat local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauli nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Mga puso, pagkadulas ng supply sa kuryente na eksperyensyahan sa madamong nga lugar sa Western Visayas. Pag-trip sang pila ka power plant sa isla sang Panay, gintunaan sa insidente suno sa National Grid Corporation of the Philippines. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Kadungan sa mainit nga tiyempo, nag-init man ang ulo sa mga konsumidor sa Iloilo City bangod sa naeksperyensyahan ang unscheduled power interruption. Makapila ka beses nga nadula ang kuryente gani wala mapunggan sa mga residente kag negosyante nga madismaya. Nagakabala ka ang mga konsumidor nga maapektuhan ang ila appliances. First, like for example, frozen foods, need niya ginaya ang kuryente kaya kung madula na ng iayos, mapirdigid na. Siyempre, dako ang epekto. Una nga lang, tamaan ka init. Ang amo na sa mga kagamitan na Diyos ko, maluoy kabay pang hindi maguba. Mugin na ang number one effect. Yung appliances namon nga gina-usa sa negosyo namon, pasibla maguba, mahal daan freezer. Pangabay naman sa mga residente nga mag-abiso agud makapanghanda ang mga ini. Dapat lang matag siya advice sa amon na muna mag-brownout pa maribi namon, hindi tako namon sa kuan mabakal kabiyahis. Kaya madisgrasya ning uso namon. Mami, gada ko ang balayran sa kuryente. Perte mga appliances. Sunod sa More Power Iloilo, halos bilog nga franchise area sini sa Iloilo City ang apektado sang fluctuation sang kuryente. Ginalantaw nga ang kabangdanan sini among pag-out o kung pagkapatay sang base load sang Panay Energy Development Corporation. 3 ka unscheduled power interruption ang na-monitor apang nagbalik naman pasado alas 3. Ang report nga na-receive naton nga ang aton sining base load no diri sa Panay ang nag-out amo ni siya ang PETC. But actually hindi lang ang More Power no ang naka-experience ng kasmong sining fluctuation. Samtang sa Bacolod City may pila ka establishmento nga temporaryo nga nagpatay sa ilang mga appliances bangod sa brownout. Ang trabahante sang kalan-an nga si Jessa ginabisuhan sang iya amo nga si Keron ang mga nakaon nga mga suga. Tawag to ako ng amo papatay ang mga appliances. Sa ginpagwa naman nga statement sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, may multiple power plant tripping nga nagluntad. Magluwas sa Iloilo City, apektado man ang pila ka electric cooperative sa Panay kapareho sang Ileco, Capelco, Anteco, Akelco, Kagimelco. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, sa kaangot nga balita, mayara na subong sang 191.7 megawatts yung ginaserbi nga load sa mga consumers sa kuryente sa Panay Island. Base sa latest update yung paggawa sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP alas 6 ng aga, 144.2 megawatts sa sininga load ang nagikan sa mga power plant sa Panay, samtang 51.8 megawatts naman ang nagikan sa iban pa ka sources sa Visayas. Apang kulang pa sa gihapon sang 218 megawatts para ma-stabilize ang supply
kay ginahulat pa nga makabalik sa grid ang dalago nga mga planta kasubong sang Panay Energy Development Unit 1 nga may kapasidad nga 83 megawatts kag Palm Concepcion Power Corporation nga nagaproducer naman sang 135 megawatts. Pasalig sang NGCP mga kapuso, handa ini nga mag-transmit sang kuryente basta mayaran na sang available. Amat-amat naman nga ginapatigay ng load restoration para malikawan nga masulit ang voltage failure kahapon. Sa probinsya sang Iloilo, madamo sa gihapon nga lugar sa idalom sang mga electric cooperatives ang wala pa sang supply sa kuryente. Sa Iloilo City mismo, madamo na nga feeders sang more power ang na-energize sini sumuwid kahapon tubdob sinilang nga kagahon. Apang may pila sa gihapon ka mga lugar sa nagkalain ni distrito. Ilabi na sa distrito sang Haro nga wala gid makabalik ang kuryente. Ginpalayag man sa more power, ginahingyo ini sang NGCP nga magbuhin sang load bangod sa generation deficiency. Gani nag-offline ang Lapas Feeders 1, 2, 3 pasado alas 6 sang sinigaga. Samtang bangod sa indi-establish nga supply sa kuryente sa syudad sang Iloilo, ginmando ni Mayor Jeric Terreña sa gabi ang suspensyon sang klase sa tanan nga level sa syudad. Fireworks-related injury sa Western Visayas padayon nga nagasaka. Kaso naglabot na sa 146 kahapon. Yaring balita ang atong gitutukan. Naglabot na sa 146 ang mga kaso sang fireworks-related injury sa Western Visayas base sa pinakauling nga datos gikan sa Police Regional Office 6. Nagapangon ang probinsya sang Negros Occidental nga may 46 cases, 41 cases naman sa Iloilo Province, 23 cases sa Aklan, 10 sa Capiz, 9 sa Antique, 8 sa Iloilo City, 7 sa syudad sang Bacolod, ag 2 ka kaso na record sa probinsya sang Guimaras. Santo sa report sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City, nagdangat na sa 13 ang mga biktima sang palupok. Kadaman sa mga biktimang nasamaran sa kamot, kag may pila naman sa mata. 2 ka mga personang makabi nga severely damaged ang mga kamot bangod sa palupok. Okay, nalukpan sila because they are active users of the firecrackers. So eventually, pagpalupok siguro na naigo ang ilang kamot, that's why kin-concede na nagkakos ang injury sa ilang kamot. Sa record naman sa Negros Occidental PHO, nagapanguna ang Kabangkalan City nga may 12 kakasos ang fireworks-related injuries kag banwas ang hinigaran nga mayara sang 7. Kalabanan sa mga nalukpan kag napilasan sunod sa PHO ang nag-edad 11 tubtob 20 anyos. Pulo naman sa mga na-record ang kaso bangod sa boga. Boga sir, both sa Sentinel and ato non-Sentinel hospitals. Boga ang leading cause, both git. Samtang nagpatigay naman sa inspeksyon sa 5 ka mga ospital ang DOH-6 igadalakipan sang Iloilo Doctors Hospital, St. Paul's Hospital Iloilo, Iloilo Mission Hospital, WVSU Medical Center kag Western Visayas Medical Center. Nagapangunang WVSU Medical Center sa may pinakamataas nga kaso nga naglabot sa 5 cases kag 4 naman ang na-record sa Western Visayas Medical Center. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso sa dugang balita, hugot naman niya ginapangidwala ni Ed Marianson nga siya ang nagkuha sang monstrance o konsuludlan sang Ostias sa Adoration Chapel o prayer room sang San Sebastian Cathedral sa Bacolod City sang tinalikdan nga weekend. Si Yanson ang nadakpan pinagi sa isang hot pursuit operation sa kapulisan matapos yung report ang pagkadula sang monstrance kag pagbalik sini sang pagkadason nga adlaw. Aminado ini nga gabunan siya kawatan sang cellphone sa Bacolod downtown area pero hindi kuno sini mahimo nga kuhaon ang monstrance. Sunod pa sa Bacolod City Police, hangkilan niya kawatan ng suspect apang hindi man kabahin sa iyong drugs list. Santo sa ilang record. Kaya ba nga, wat mo to, pero hindi ito na yamin mo, sir nga, kaya simbahan lang nakawatan na pa, sir, mga gabaan na sir. Kabang uwa mo lang kaya, sir, ang silpon lang, sir, pero yan, ginuo na yan, sir, mga gabaan na, sir. Patay ang isa kaugangan matapos gidlampusan sang bato sang iya umagad sa Kabatuan, Iloilo. Wala na matabangan pa ang senior citizen nga si alias Rene matapos gidlampusan sang bato ni Cristom Erin sa Barangay Takdangan, Kabatuan. Base sa investigasyon sa Kabatuan Police, ginsulod sang suspect ang biktima sa iyang balay kag ginhimo ang krimen. Arestado si Erin kag nakahulong na subong sa Kabatuan Municipal Police Station. Siguro ma'am sa ato may hindi sila guro pagtindihan na ito yung gangal, may ara ang ngubog, nag-ara man siguro resulta na ito ng mga old gadgets nila mama.
Mga puso, labi pa nga nagbaskog ang hangin amihan. Apektado sa amihan ang Bugos ng Luzon, sunod sa Pag-asa, samtang easterlies naman ang nag-apekto sa Visayas pati man sa Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, manginman naming panahon sa halos bugos ng Western Visayas sa buong adlaw. Pananglitan mag-ulan sa pinakalugar lauman nga hindi ini magbaskog. Kasaysayan kung paano nabunag sa syudad sang pagigugma ang Dinagyang Festival, balikan ta sa Deporte, Tess Ordales. Kada ulihing nga Domingo sa Enero, nagatatak na hindi lang sa mga Ilonggo kundi sa mga Pilipino pati na sa mga taga-ibang nga pungsod ang selebrasyon sa best cultural event sa Pilipinas, ang Dinagyang Festival. Sa pihag sa mga pagbago dalasang moderno nga panahon, wala siyempre ginakalipatan kung paano gini nabunag sa City of Love. Tuwing 1967, ginumpisahan ni Father Ambrosio Galindez, kura paroko sa San Jose Parish Church, ang debosyon kay Santo Niño. Matapos gina sa ulog ang Ati-Atihan Festival sa Aklan. Sa 1968, gindala na sa parokya ang orihinal nga imahen sa Santo Niño de Cebu bilang regalo. Sa una nga mga tinuig, simple lang gid ang selebrasyon. Sa sunod sang parokya kung sarin may grupo nga nagasaot kasubong sa mga nagakatabo sa Ati-Atihan sa Aklan. Sang 1977, ginmanduan na ang mga rehiyon sa pungsod nga maghimo sa Ilakaw Galingon nga festival. Tugtog mga halin sa Ati-Atihan nang hindi nagyang ang iyang syudad sa Iloilo, halin sa tinaga nga nagyang o kun merrymaking sa lengguwahe nga Ingles. Pila sa mayor nga mga aktibidad sa festival ang Ati-Tribe Competition, dagyang sa Kalirial kagang kasadyahan. Subong 2024 edition sa Dinagyang Festival sa tema nga pagdayaw kay Senyor Santo Niño, pagdayaw sa mga Ilonggo, balik na ang school-based tribes. Enero 12 ang opening salvo. 8 tanan ng mga tribo ang magasambuha. Ang carousel type nga pasundayag kag sadsad sa mga tribo sa 4 mga judging areas, hiwaton sa Enero 28. We continue to offer this as a prayer to Santo Niño. That's the only way to go, and give our best effort for every festival. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Kag sa iban pang mga balita, mga kapuso, kapyerdihan sa swine industry. Sa Negros Occidental naglabo sa kapin 200 million pesos bangon sa nagkalain-lain ni pamalatian sa tinalikdan nga tuig 2023. Mga manugbaboy sa probinsya nagatinguha nga makabawi. Nakatutok, Irene Pedreso. Naglabot sa 17,000 ka mga baboy sa Negros Occidental ang nagkalamatay sa tuig 2023 bangod sa African swine fever, hag kolera, kag iban pa nga pamalatian. Ini ang nagbilin sa kapin 200 million pesos nga baloros ng kaperdihan sa swine industry base sa records ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office. Sa pihak sini may paglaom pa nga makabawi ang probinsya bangod may nabilin pa nga masobra 330,000 nga populasyon kag ini ang madugangan pa. Magluwas diri, nagapadayon ng bulig sa mga apektado nga negrense. Ang province actually may ginatawag na recovery plan when it comes to sa aton nga swine industry. So may ara kita 4 na ka-phase, Ang first phase is ang pre-centennialing, ang second is ang centennialing, ang third amo ng restocking, and then the fourth is the repopulation. Diri sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City, maayo ang imbukada sang 2024 para sa manugsugod sang baboy nga si Robinin. Bangod amat-amat na nga na-dispose sini ang mga baboy sang Disyembre pa lang. Masobra 20 ka mga baboy ang natigayon sini nga mabaligya. Okay man to makabawi ka man kung kag sa subong. Kung si Robili nakabawi, si Annabel masubo ang 2024. Bangod masobra 12 ka mga idik sini ang nagkalamatay sang tinalikdan nga tuig. Ang iya nagidlang paglaom para makabawi. Ang padayon gihapon nga pagsagod. Wala gid wala gid ka bawi iya kay hasta subong wala gid na balik ang ako niya baboy kag ang kapital niya. Sa karon, nagapadayon ng monitoring sa ASF cases. Pananggigitan nga magdubo na ang kaso. Plano nga ideklara na nga ASF-free ang probinsya. Irene Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Pila ka mga mangunguma amat-amat na nga nabatsyagan ang epekto sang mainit nga tiyempo. Second cropping sang humay, ginakabalak-an nga maapektuhan sang El Nino. Ini gitutukan ni Zen Kilantangan.
Mabatyagan na sa mga mangunguma ang paggamay sang tubig ulan bangod sang epekto sang El Nino. Diri sa Barangay Tigom, Pavia, nagapanghanda na si Tatay Romulo pananglit nga wala na sang pagtupa sang ulan sa iya humayan. Sunod sa iya may mga tasok siya nga ginpreparar agud hindi matamaan ang iya palay. Amora rin may tasok kamo, may tasok ko dyan sa may pangkong tasok malangay ko, may tasok kami. Halos lang namin sa tubig. Sa subong hindi pa problema sang local farmers ang tubig bangod bastante pa ang tubig sa irigasyon. Apa ang mga rain-fed areas o kung nagasalig lang sa ulan ang kinahanglan na nga magpanghanda. Si Tatay Silveno may insurance kunong iya pananom. Hingagawan na nila ini nga maani antas magtakop ang bulan. Talaga nga may diyan nga bito na manan mo ang tubig ya sa amin. Alin dyan sa masin nga nga uran. Kung hindi mag-uran sa masin wala tubig ya. Una na nga ginpahayag sang Department of Agriculture 6 nga may nagakaigo nga bulig sa mga maapektuhan sang El Nino. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Ginpanubuan sang Iloilo City LGU ang panukot sini sang real property tax sa mga duta sa syudad. Sa statement niya ginpagawa sang LGU nagikan sa aprobado nga panukot. Ini ang ginpapanaog sa 60% na lang para subong 2024 tubtob 2025. Ini ang nangin resulta sang meeting nga ginatambungan ni Mayor Jerry Treñas kag sang mga matagas nga opisyal sang Iloilo City LGU kahapon. Ini kuno ang para sa pinakamaayo nga interes ng publiko. Kaangot sini isa ka amendatory ordinance ang igasumiter sa City Council para gilayon nga maaktuhan. Ginpanawagan naman ni Mayor Treñas sa pumuluyo nga hindi pagpabuyan-buyanan sa pagbayad sang buwis bangod ini ang nagaserbi nga dugo sang gobyerno. Lagaw pa more mga kapuso this year sa mga mahilig magbakasyon dira. Maghanda na sang schedule, bangod yari na ang mahal day sa buong tuig 2024. Base sa Proclamation number 368, yung hinagdaan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa October 11, 2023, magyara sa napulutanan ka mga regular holidays sa pungsod. Lakip diring New Year's Day, Monday, Thursday, Good Friday, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Independence Day, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day, kag Rizal Day. Special non-working day naman mga kapuso ang Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of the Immaculate Conception of Mary, kag katapusan nga adlaw sang tuig. Dugang pagid ni special non-working day ang Chinese New Year, Black Saturday kag All Souls Day, pati man ang Christmas Eve. Sa presensya sa mga opisyal sang Iloilo City LGU, LTFRB 6, kag pila ka transport groups, ginumpisa na sang Sabado ang pagpangtapik sang stickers sa mga POJ nga consolidated sa idalom sa mga co-op kag korporasyon sa syudad. Ang sticker ang manginbasihan sa mga POJ nga pwede makabiyahe sa syudad kasunod sang pagtakop sang consolidation nga ginpatigayon sang gobyerno. Ang implementasyon sini ang kumustahon ta sa Spotlight. Kaangot sa sininga balita, makaupod ta sa bunga aga ang hepes ang Iloilo City Traffic Management Unit nga si retired Colonel Uldarico Garbanzos. Good morning sir, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Hello sir, good morning kag good morning sa imong mga televiewers. Sir, nakatapos na bala kita sa pagpangbutang sang sticker sa tanan nga mga unit sa nga traditional PUJ nga nakapa-consolidate na? Tuloy-tuloy ni ang aton nga operation because sa kadamuon, so dapat i-schedule naton ang mga pagbutang neo sa kada kooperatiba. Ang ginaschedule naton ini so that masiguro para nga ang mabutangan naton amo lang gid ang consolidated. So ini ang mga data nga ginkuha naton sa LTFRB. So amo ini ang aton ginasundan kag amo lang ini ang kadamuon sang stickers ka ibutang naton sa 1,262 nga consolidated nga mga traditional jeep nga nagabiyahe diri sa syudad sang Iloilo.
Sir, sa una na mention mo, no sticker, no travel. Sa karon, bala, may ara nga dakpanay na gidman nga ginapatigayon kaangot sa aton implementasyon sang stickering. Well, ang aton nga dakpanay may enforcement team na kita nga ginporma, no? This is a joint operation sang aton nga LTFRB, LTO, PNP and sang aton nga unit, no? Ini subong may transition kita nga ginaobra because kinanglanon pag naton nga mag-meet, no, sa provincial government so that malimpyo naton ang implementasyon diri sa first town. Because may a little bit nga confusion considering wala pa ma-approve ang LPTRP, ang Provincial Local Public Transport Route Plan, wherein nga amo manining basihan sang mga provincial jeep kag first towns sa ilaman nga ruta. Sir, curious lang kami, sir, no? Ano ang features sang aton sticker nga differentiate sini pananglitan nga may ara sa maghimo sang peke nga version sang ini nga sticker? Well, ang sticker naton nga ini gindesign ini sang LTFRB, may counter ini sang kada plate numbers kag may code numbers. And then may watermarks ini kag kung madakpan ini ang mga tao nga magaobra sang pamike. So this is may criminal aspect kitang i-file sa iya, no? Mahapos mo lang ang mag-verify because ang code number kag ang plate number dapat magsibo kung mag-operate na ang joint enforcement team. Sir, ano naman ang penalidad sa mga PUJ nga mabiyahe nga wala sang sticker o kung may peke nga sticker nga gamiton? Ang tanan nga PUJ nga hindi consolidated nga mag-insist pagid sa pagbiyahe, well then they are considered nga kulurum. No, may i-report naton ini sa LTFRB and then ang LTO mag-enforce ang sini nga mga penalidad against sa sini nga mga ga-insist pagid nga magbiyahe. Thank you very much, Sir Garbanzo, sa very informative talk. So, mga aga, kag saliwat, good morning. Kag para naman sa aton nga Globe Balita Rescue Operation ginpatigayon kasunod sang magnitude 7.6 El Nino nga nagluntad sa Central Japan. Samtang Pope Francis ginapakamalaot ang kalakasan kontra sa kababainahan. Nakatutok Julius Bilacaon. Doble subong ang pagimaka sa mga rescuer nga masalbar ang mga apektado sa magnitude 7.6 nga linog nga nagtayog sa Central Japan. Magluwas sa mga lawas nga nakuha sa nagkalarumpag nga mga building. May gin-report pagid nga mga nagkalatra pa. Base sa report, malapit 50 na ang napatay bangod sa among kalamidad. Una na nga ginanunsya ang tsunami warning matapos ang linog. Apang wala man sa nagluntad nga mga sa isang insidente. Na-record naman ang pagtaas ang balot sang isa ka metro sa west coast sang Japan kag sa kalapit sini nga South Korea. Ginpakamalaot ni Pope Francis ang kalakasan kontra sa kababayenhan sa tion nga ang pungsod Italy ang yara sa tunga sang pagbanabana kung paano madula ang kultura sini nga male chauvinism nga sama-sami nagaresulta sa femicide o kon diskriminasyon sa kababayenhan. Inang ginpalayag sa Santo Papa sa iya homily sa misa sa St. Peter Basilica sa adlaw nga ang simbahan Katoliko ang nagadumdum sa Solemnity of Mary Holy Mother of God. Sa November 2023, ang mga mamalida sa Italy ang nagduso sa mga tikang kung paano matapna ang kapintas sa kababayenhan matapos ang pagpatay sa isa ka university student kag pagkadakop sa ex-boyfriend sini. Sunod sa Interior Ministry sang Italy, kapin isa kagatos ka kababayenhan ang ginpatay sa pungsod sang 2023 kag halos katunga sa mga ini ang kahimuan sang ilang mga partner o kon mga anay partner. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition.
Labi pagin nga nagadamo ang mga sinihan nga nagapasalida sang MMFF 2023 Best Picture nga Firefly sang GMA Movies kag GMA Public Affairs. Sa karon, malantaw na ini sa 133 ka mga sinihan nationwide. Lakip sa mga ini ang mga sinihan sa dalagko nga mall sa Western Visayas. Nagsugod ang pagpasalida sa Firefly sa kapin 30 lang gid ka mga sinihan. Apang bangon sa mga positibo nga komento sa mga tumalanaw kag sa mga awards sini nga nakuha sa gabi ng parangal sang MMFF. Nangin-hit ang pelikula sa mga pumuluyo. Liwat na naman nga napasana o lang netizen sa ginflex ni Jillian Ward ang small waist sa TikTok. Samtang nagasaot sang Every Time We Touch, naka-smile with cutie outfit ang abot kamay na pangarap star. Mayara na inisubong sa masubra 4 million views online. OG Sangres are back subong nga 2024. Mismo si Direk Mark Reyes ang nag-confirm sini pinagi sa isa ka post. Upod sini sa photo sa Naiglaysa de Castro, Gabi Garcia, Kylie Padilla, kag Sanya Lopez. Excited naman ang fans sa mga eksena sa series matapos ginpagwa ang short teaser sini. John Makapuso Ari Balaho, ang moderno nga transportasyon ang manami gidman para sa mga pasahero. Kag hindi man siguro malain nga mag-level up kita basta mapasigurado lang o kung mapasigurado lang sa aton gobyerno nga maatipanan ang mga maapektuha. Insakto na Adrian sinugani sa Colombian politician nga si Enrique Peñalosa. An advanced city is not one where even the poor use cars, but rather one where even the rich use public transport. Kung mataas ang kumpiyansa sang tanan sa aton public transport, ini ang magadalasang sigurado nga kita sa aton transport sector, kag makapabuhin pagid sa kagutok sang trapiko. Mga puso, maraming salamat sa pagtutok. Diri sa GMA Regional TV Early Edition. Updaray kita halin Lunes, tugtog Biyernes. May munyo malantaw aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman sa Ilan Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa bungsod. Mayong aga!